Ito ang Fujisawa melon at umabot ng libo ang presyo nito pag bumili kayo sa iba. Bihira nyo ito makita sa palengke, sa mga mall dito sa Pilipinas. And at the moment, 3 lang daw silang may farm dito sa buong Pilipinas. Alam nyo ba nakasama to sa Japan Luxury Fruit Market na pinagre-regalo tuwing may okasyon? Pues, halika, samahan nyo ako. Pupunta tayo dito sa farm ng Fujisawa melon. Ito lang naman ang Growbest Greenfield ng Nueva Ecija. Tara na, sumama kayo para malaman nyo ang buong impormasyon, ang lasa, ang presyo dito sa aking vlog. So nagpunta na nga kami sa Growbest Greenfield sa San Isidro, Nueva Ecija. Maganda tong i-consider nyo pag mamamasyal kayo dito, and maraming salamat kay Ma'am Vicky na hindi ako nakalimutan isama rito. By the way, ang Growbest Greenfield ay hindi kami sponsored sa bidyong ito. Golden honey naman po. Ito golden honey. Ito, anong Fujisawa. Ano mas mura? Ay, ano mas masarap? Ang pinagkaiba lang po nila, yung dalawang premium po namin, which is yung ito nga po, Fujisawa, and yung Sagami po. Ang ano lang po nila, juicy. Ito naman po, crispy naman po yung dalawang hindi po namin po yun. Which is the golden honey and intanon po. But di pa po siya available. Ito hindi pa available. Ay, saan nakuha itong pre-taste? Ay, ano na po siya, na-harvest na po. Parang sold out na po. Ah, sold out na. Ubus na. Ulit available. Ang sarap ah. Yung nga. Ang tamis. Ano to? Tanim din? Eto, ano to mga to? Yan po, ano po. Mushroom chips naman po. Eto po. May nag-ano din po. Lahat to mushroom. Konti lang. Anong pangalan mo? Sandra po. Hello, Sandra. Sarap nga. Magkano to? 100 po ito, per 100 grams. Ang best seller po namin, ang sour cream. Sour cream. Sige, bibili ako mamaya. Kasama po ba yung lalak po? Yes. Ito ang pinaka-reception. Tapos dito po yung mga mushroom. Gusto nyo po, pwede nyo na po ay puntahan na po yung mushroom. Pwede nang Opo, dito po. Ah, nandiyan. Opo, sa 1, 2, and 3. Pwede ko tingnan? Opo. Sige. Titingnan mamaya. Hindi na, ngayon na. Tingnan din po, pwede rin po. Ang una nga po dapat yung... Yun na lang. Yun na lang. Thank you ah. Samahan po kayo. Sige. Samahan ko lang sila para magkakasama kami. Nandito tayo ngayon sa Growbest Greenfield. Ang pag tinanim to, normally, ilang buwan? 75 to 90 days po. Depende po siya sa variety po. 3 buwan lang. 3 months po old. Tapos after 3 months, pag na-harvest, papatay na. Papatay na po lahat. Tapos panibagong ano po ulit. Di ba Japan variety? Opo, Japanese name. Tapos hindi ko siya mabibili sa mga SM? Dati nagsusupply din po sa mga supermarket like sa Robinson po. Tapos minsan po dinadala po siya sa Manila. Yung Dison Farm po, kumukuha. Oh, pero hindi lahat ng Robinson sa Manila meron. Tsambahan. Saka minsan po pag po kasi pick and pay, like pag last day na po, naubos na po agad kaya wala na rin po minsan na supply. Ilan kayong may ganito sa Nueva Ecija? Dito po ang alam po nila ma'am, sila lang po dito sa Nueva Ecija po na may Japanese melon. Pero sa buong Pilipinas po ata may 3 po. Talaga? 3 lang? Opo, kasama po sila ata. Kasi may napanood ako kay Sir Buddy sa agribusiness. Hindi ba dito yun? Ay parang dito po yan. Ay may nag-interview po kasi. Hi, good morning. May nag-interview po. Parang sa agribusiness nga po. May napanood ako kay Sir Buddy. Sabi ko hindi ko alam lang kung saan. Baka dito. Yan siya guys. Oh. Yan ang mga anong tawag nyo dyan? Plastic house, greenhouse. Just like
You need to squeeze the flesh on that thing, and then they will. Hello po. Isa lang kayo, sir. Kasama. Magkasama. Oo. Mag-ano lang You siya. can go to the other side. Let's go. Hi, good morning, kumusta? Yan pala sila. Nagpo-pruning. Ay, ano. So, good morning. Ayan, good morning, boss. Kailan ang harvest yan? Malapit na. Friday po. Next Monday. Monday? Para palang ano ng cucumber, ano? Kayo po ang owner. Yes po. Ano pong name niya? Clarice. Clarice. Okay, Clarice nice Kong. meeting kayo, Clarice. Kong? Kong, yes. That's Kong, my husband. asing Kong. K-O-N-G. Alising Kong TV. Clarice Kong. K lang kami, K. Okay. Pero taga dito talaga kayo, ma'am. Yes po. Hmm. Ano po to sa mom side ko na lupa. Okay. Dito ba nagpunta Sir Buddy? Opo. Ako kasi may napanood akong ganito. kami po yun. Kayo pala. Nice to meet you Ako din po. po yun. Kayo din mo. We are honored to be tour guided by the owner. Ganun pala siya, ma. Ang ano ko, isang ano lang pala, isa lang ang Yeah. puproduce nyo sa isang puno. With more of ano po, quality talaga. That's why we can assure the sweetness. Tapos, If it's not sweet and then you return and we test and it's really not sweet, we'll give you a refund. It's a guaranteed. so yung napanood ko sa kanya, yun yung mga tinitest yung sweetness. Yeah. Yung may mga, ano. Kasi we cannot say na, ay, sweet siya, ay, hindi. Kasi, different ano tayo eh. Sweetness eh. Ganun. Tapos ma'am, ilang, ano na to, ilang buwan, ilang, ano nyo na ginagawa? Since we started May 2024. Okay. Then, had many failures. The first success harvest is October 2024. Then, with this Pumunta is ka ng Japan para pag-aralan? this is from Malaysia. Okay. My husband is a Malaysian. Tapos, Then we yon. copy-paste. Then we thought it's just so as easy as how they do. But their climate is all the same throughout the year. There's no rains, very hot. That's what melon likes. Pero here in the Philippines po kasi it changes. Then there's a big effect. For example, it's warm in the morning and then suddenly it rains. The melon will easily crack. And it's already reject. The ones that are there, the golden one, are they ready also? He will choose po. He will choose kung meron pa. Yeah. Joseph, meron pang hinog. And Ayan pala yung... wala na, sir. Pero maliit lang siya, pero ang sweetness pareho. Opo. Right? Ano maliliit. First time kasi na we try three variety in one greenhouse. Then mabilis na ubos yung tig-isang the variety. Oo nga eh. Kasi yung iba gusto maraming choices po. Right. Ayun guys, 3 lang sila sa Pilipinas na may tanim nito. Ayan, Fujisawa, melon. Ito, 2 lang yung variety nila ngayon. Etong isa, yan yung parang may dilaw, saka yung Fujisawa. And even you can eat up to the end. Until the green. Of the rind, yeah. Nakapansin ko nga yun. People are joking about it. It's expensive. You have to eat up to the end. The regular melons. Yeah. You have it like It's bitter. wasted, right? The Different skin is so thick. This one is all meat. Yeah. Meron kami na meat. Sa Malaysia, ma'am, maraming ganito. Hindi po madami. Okay. Hindi nga sila agriculture ang Malaysia eh. So, May nakita lang na friend yung asawa ko. pero sa Japan ang maraming ganito. Japan po ang marami talaga. That's why people think when we upload in the Facebook, they think it's in Japan. We don't really plan the pick and pay po. We plan bulk buyers. And then when we harvest na, we try to sell online. Then there's one person just near here say, can we go to your farm? They're like hesitant. Is it really you just import it or something? He want to see the fruit in the plant itself.
So, nung nagpunta po siya, parang na-enjoy naman niya. Kahit na ang init, mainit kasi, di ba? Mainit po siya, greenhouse. Enjoy naman niya. Then we start, then it's effective naman po. Last December, hindi na namin kailangan ng bulk buyer na nabenta na yung buong greenhouse. Then January, wala na po kaming milon sa amin. Ilan ang ano nyo ngayon? Ilan ang greenhouse? Ang laman ay 9. Okay. Ang target po namin ay 24. Tapos ano siya, may buwan ba siya na araw ng tanim? O basta pagka ano? All throughout. Yeah, it's continuous. So pagka ano, tanim uli. Yan ang maganda. Kaya tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. There's this effect po kapag rainy yun. Kagaya nitong dumaang medyo rainy season na laging malulam. Sa Australia, ayan nga pinag-aaralan namin yung mga dahon, saka yung mga peste na puti-puti. White flies. That's the only problem po with this. Tapos and sobrang, kaya po ito pansin nyo, double net siya. Kaya mainit sa loob. Kasi before, yung unang tries namin, single net lang siya. Nakakadaan pa din sila. Then pansin nyo po yung ibang greenhouse. We really plant lemongrass through the whole farm. We want Hindi kayo doon kasi nag-spray ako. Spray, Downy and detergent. Okay. Lang. Because kapag po sa supermarket siya sell, mayroon pong tinatawag na insecticide residue. They test Di kami makakapasa sa kanila kapag may ganon. Doon hindi ko alam yung ginagamit ko parang tas may hawak akong hose na pang-spray. Yeah, same. Same dito. Same din po. Doon kasi ang daming variety nung ini-spray. Tapos may dinidilig din kaming parang seaweed na black. Wala. Dito wala. Clarice. Kong. Loko, walang stem. Walang stem. Meron. Hindi, kailangan iiwan mo yung stem. Ay, mas mahaba. Pahaba. Okay. That's okay naman din, sir. No, here. It's not a deciding factor, man. Hindi, kailangan gusto mo makikita nagda-dry up. Nagda-dry up. Kainin mo na pag ano. Iyo apat, may magbenta ko na makakatayo. Magkano lumalabas ang price niya? Ang isa merong This variety, sir, 320. Okay. Average weight is 1.8. So kahit anong timbang. Yeah. Get lang tayo. Okay, tatlo, dalawa. Okay. Ako din. Dalawa sa akin. Okay. Kayo po pipili po? Hindi po. Kayo na lang. Kayong mas nakakaalam ano ba maganda. Yan. Yan. Ano bang nalalaman? Paano nalalaman? May dami. Paano nalalaman ng pare-parehas ng lasa niyan? Kapag ganito na po yung dami, pwede na po yan. Kasi titignan po yung ilalim po kung dikit-dikit na po yung parang ugat po. To pagka nagdikit-dikit yung yung parang drawing. Pwede na po rin. Sige. Or pipili pa po kayo mas malaki po. Nako, hindi ikaw nakakaalam. Yan. Tanggalin po yung dahon po. Sige, tanggalin mo. Yan, dalawa lang. Yung isa, anong pangalan ng isa? Nakalimutan ko. Golden honey. Golden honey. Pero yan, mas masarap. Ito ba mas masarap? Pwede na pwede. Yan. Fujisawa. Anong pangalan mo? Ren po. 10? Ren po. Ren. Tanggalin na rin po yung dahon. Sige, tanggalin mo na. Yan, thank you, Ren. Kasama ko na rin po dito. Sige. Ay, hiwalay ko po pala ibang nga po pala.
Ay, oo, kasi basta sa akin yung walang tangkay. Ay, yung walang dahon. Yan lang naman yung walang dahon. Ipupunta kayo dito sa Growbest, I recommend na i-PM nyo muna ang page nila para at least masabihan kayo or ma-inform kayo kung may harvest sila. Kasi mahirap pumunta rito tapos wala pala silang harvest. Pero worth it siya pasyalan. Kasi may kasama ng tour, tapos may interview nyo na sila kung ano yung mga gusto nyo itanong. So ayan, nandito na tayo sa bahay at eto yung mga binili natin. Bumili tayo ng 2 peraso. Ayan, ganyan siya nakalagay. And meron siyang, ayan, pwede mo sulatan to from kung ireregalo mo siya. Meron siyang parang foam sa loob. Actually, medyo mabigat siya. Kung kayang timbang nito, hindi ko masyadong natandaan yung timbang pero ang binayad ko dito sa 2 nito, parang yung 1,000 pesos, sakto na dito sa 2. Pero kung bibili kayo sa labas, hindi doon sa farm, baka mamaya ang isang peraso nito umabot ng 1,000 plus mahigit, 1,200, 1,300. Depende sa bibilihan nyo. Pero doon, syempre, yun yung taniman, mas mura. Titikman natin siya ngayon, guys. Tinikbang ko na ron. Pero, dito, syempre, mas malalaman natin talaga yung linamnam niya sa kasarap. Yan. So, 1,000 pesos tong 2 to. Bibiakin natin siya ngayon para malasahan natin maigi. Titikman natin yung pinakalasa niya. Tanggalin natin tong tangkay. Uy. Crunchy daw siya. Wow. Sarap. Actually dun sa farm, tinetest nila yung tamis nito. May mga percent sila ng tamis. Parang yung honey, ay yung sugar content, yung pinaka tamis niya, malaman nila. Yan, tikman natin isang buo. Ano, ito siya oh. Ganda oh. Then, titikman natin yung lasa ngayon ha. Sabi niya parang may pagkalasa daw honey. Kaya maganda yung quality. Pero ako, pare-parehas ang paglasa ko sa melon. Hindi ko alam pagkakaiba. Pero tikman natin uli ngayon. Matamis nga. Ang sarap siguro nito i-shake. Tapos medyo malutong siya. So, mga tamis niya. Kumpara sa melon na iba, ito mas matamis. Kaya pala siya mahal. Parang may pagkahani nga. Kaya nila sinusukat yung tamis. Subukan natin to i-shake. Baka mas masarap. Hindi ko pa siya napapalamig, guys. Hindi ko pa siya napapalamig. Siguro mas masarap siya pag mas malamig. Pero matamis. Tapos malutong. Crunchy nga. Hindi ko lang alam yung lasa na ito pag na-overripe o something. Kung patamis siya ng patamis habang nahihinog. Pero siguro dahil sakto na yung harvest time nila, ito siguro yung pinaka-time na masarap kainin siya. Lutong. Hop. Tikman nyo, pag may time kayo, punta kayo doon. Pero mag-PM muna kayo sa kanila nung harvest time nila. Kasi pag nag-harvest ngayon, walang harvest sa susunod. So bago kayo pumunta, ipipm nyo sila, like nyo yung page nila,
kung may harvest sila, para hindi masayang yung punta nyo. So, yun lang sa video ito okay. So, ayan ang mga natutunan natin na ang melon pala ay pwedeng gumagapang pataas na nakasabit siya. Compare sa alam nating traditional na nasa lupa, ganyan ang kanilang mga technique. Sana may natutunan tayo. So again, I hope na nag-enjoy kayo dito sa vlog na ito. And please subscribe my channel if you want yung mga bidyong ganito. And please comment if meron kayong suggestion. Gusto natin gawin or gustong advice para sa ating vlog na ito. Hanggang sa muli, this is Lumbera Art. Please like and subscribe.